Biblia sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 6, then mulakto ta sa verse 16. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 6, and then lakto ta sa 16. Okay, daghang salamat sa inyong pag-ampo kagahapon no sa among reunion, daghan na save may atong prayer pag-ampo nga atong mga kaparintihan no maka dungog sila sa maayong balita unya makadawat sila ni Jesus Christ. So thank you sa inyong prayers kagahapon sa Pasanting clan no. Og atong basahan 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 6, and then adto ta sa lakto din ta sa 16. Ready na mo? You say amen. Okay, atong duganan sa pagbasa verse 1. Okay, anto sa 6, then lakto ta sa 16. Okay, ready? Go. Now the Spirit speaketh expressly that in the later times that depart from the faith, giving heed to the seducing spirits and doctrines of the devils, speaking lies, hypocrisy, having their conscience scared with hot iron, forbidding to marry, and commanding to abstain from meat with God that created, to receive with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing to be refused. It is by received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. If that both brethren are members of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the word of faith and good doctrine, whereunto thou hast attained. Verse 16, take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, in takna sa kabuntagon Ginoo nga imo kaming gidala diri sa balay tigumanan. Lord, I pray that you will bless this message of God nga makahimo nga makadasig sa imo mga kanakan Ginoo. Tabangin ko, Lord, sa pag-deliver ni nga mensahe, I ask the Holy Spirit to convict every heart. Ug doon na pa, Lord, nga among kauban din hikaron nga wala pa makasiguro sa ilang kaluwasan. Ako nagpray nga ilang madawat ng kinabuhing dayon diha ni Kristo. Tanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Nagasalamat, maglingkod mo. Now, si Timothy, kuyog siya ni Paul for 12 years as one of his evangelistic team. Now, in Acts chapter 16, verse 1 to 3, ato makita din nga Acts 16, verse 1 to 3. Then came he to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there, named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewish, and believed, but his father was a Greek. Verse 2, which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium. Him would Paul have to go forth with him, and took and circumcised him because of the Jews which were in those quarters. For they knew all his father was a Greek. In this time, Timothy was in Ephesus, caring for the church, while Paul traveled to Macedonia. So, si Paul, ilakaw siya, nato siya sa Macedonia. Kanya si Timothy, yang gibilin sa Ephesus, siya mo'y nagda sa church dito. But Paul gave Timothy a careful instruction about his pastoral duties in Ephesus. Nga iyang pahilumon katong mga men sa church nga nagtudlo sa sayop nga mga doktrina. Now in chapter 4, Paul told Timothy, in later times or in the last days, sa katapusan ng kapanahonan, and we believe, ang atong panahon karon, hapit na mo balik ang Ginoo, this is last days. Some shall depart from the faith. Daghang mubiya sa pagtuo,
because of seducing spirits and doctrines of the devil. So, it's very clear nga dunay mga tao nga lahi ang ilang spirito. Nagtudlo sila sa doktrina sa yawa. And ang kuyaw ni ini kay si Apostle Paul nagsulti siya. Kini mga tawa na sometimes naa sa church and then ilang ito is ang pulong sa Ginoo. Nawa ato makita dinhi nga mga butang nga atong padayonon ni ining katapusan nga mga adlaw. Now, una, we need to continue in doctrine, teaching the Bible, the Bible principles, our doctrine in salvation, and many things. No, akong nag-instruction ko sa atong mga church staff, when you go out and, mag-Bible study mo, bisan pag kanan yung i-Bible studyhan, dugay na naluwas, do it again. Remind them about our doctrine of salvation. Amen? Dunay mga tao nga mutuis sila sa doktrina sa atong kaluwasan. And Paul said, ang ilang pagtudlo dili na sa Ginoo. Now, dapat magpadayon ta sa pagtuon sa pulong sa Dios aron dili ta madala sa sayop nga doktrina. Amen? Church, we need to study the Bible. Dapat doon na tayo gibarugan nga bersikulo sa atong nga gisulti. Dili ta moingon si pastor manana, si pastor ay akong pangutanon. Every one of us, we need to have our own Bibles. Amen? Amen ba? Dapat mag-memorize sa tag-bersikulo. No? Araw atong manumduman, atong ikatubag sa mga tao nga mangutana sa atong paglaom. And 1 Timothy chapter 4, verse 1 and 6, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of the devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with hot iron, dili na sila madutlan sa ilang konsensya. No, forbidding to marry, commanding to abstain from meat which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving. Amen? For it is sanctified by the word of God and prayer. If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and good doctrine, whereunto thou hast attained. So, in verse number 13, ano ba kaya in 1 Timothy 4:13? Till I come, give attendance of reading and exhortation to doctrine. So mga Kristohanon, dili lang ta igo lang maluwas. Amen? Dili lang ta igo lang makabalo mo share sa gospel. We need to study the scripture. We need to study our doctrine. Nga naman nga Domingo man ta magsimba, di man Sabado. Do you have a verse of that? Do you have a reason? Nga nakasiguro ta sa kaluwasan. Sometimes, doon ay mga lisod tubagon nga mga doktrina, but maison ko sa Ginoo, dapat nakabalot ta sa mga basic doctrine nga atong ginabarugan. So we need to continue in doctrine, meaning in studying the Bible. In verse 13, till I come, give attendance to reading and exhortation of doctrine. Dili ta mo absent sa pagsimba. No, para magtudluan ta og dili ta mailad sa doktrina sa yawa. So kanang asong Sunday school, importante kayo. Ya magdala tag notes. Ya pagabot sa atong balay, atong tan-awon kung naabagid sa Bible ang atong ginatun-an.
Amen? Mga Kristohanon, importante kayo, when you are in the church, bring your own Bible and your notebook and your ballpen. Kapot na magsulat kita sa atong Sunday school para ma-remind nato, masulod, dili lang nara sa itong unahuna, kinasing-kasing, o niya, mga igsoon ko siguro, importante kayo ang espirituhanong kinabuhi sa atong pagkinabuhi. Now, kaning gisulti ni Paul kang Timothy, iyaging giingnan nga, till I come, give attendance of reading to exhortation to doctrine. Dapat magahin kitag panahon sa pagbasa sa Bible. Ang alabinan sa atong pagsimba, pagtuon sa pulong sa Ginoo, pagpiminaw sa pagwali. Ang simba, dili na half day, whole day. Amen? Na in the last days, daghan ang mubiya sa pagtutungod sa pagtulunan sa yawa. Speaking lies. Usahay ang ilang gisulti, dili tinuod. Speaking hypocrisy, pagpakaroon ingnon. Now, dili tanan pastors iyaha sa Dios. Dili tanan nagtudlo sa Biblia iyaha sa Dios. Mao nang atong tanawon ang atong doktrina, atong timan-an. Dapat atong dunatay gi-memorize nga bersikulo. Kabisag nindot lagi na sa mo in English. Nindot ka na pastura nasa TV. So dili tanan nga gadalag Biblia sa Ginoo. Doon ay nagtudlo og doktrina sa yawa. Ingon si Paul nga magbantay ka mo. Muna tagaan yung pagtagad ang pagtuon sa pulong sa Diyos para di ta mailan. Sama ng dili tanan magdalag pusil, pulis. Kung sa ingon ta, kanang gadalag Bible sa Ginoo, kinagod sa Bible. Dili ta nagadalag Biblia sa Ginoo. Ewan nga Apostol Paul, nagkuhan sa niyani, nagpahimagno siya nga doon ay nagtudlo sa doktrina sa yawa, and then mausa na dili tanan nagdalag pusil, pulis, ang uban kaaway sa pulis. Amen? Do you believe that? Ang Iglesia ni Cristo na ay Bible. Pagilo ang ilang doktrina, pagpamembro sa simbahan, maluwas. Mga igsoon ko sa Ginoo, wala nagitudlo sa pulong sa Dios nga atong kaluwasan pinagi sa paghimo ug maayo. Because we are all sinners. We need Jesus Christ to save us and put our trust on the Lord Jesus Christ. And then, having their consciences seared with hot iron, dili na sila makonsensya. And then, gihisgutan begini, forbidding to marry. Pero daghag-anak sa gawas. Commanding to abstain from meat. Diba daghang kay tanadunggan ni ana? Benda mga kulto, dili kamo na Bible na, dili mo mukaon, pero sila ang leader, mukaog karne. Tiaw mo ka na. Kamo, di mo mukaog karne ha? Inyong kaunon ka na yung alagbati, basta kaluoy sa mga membro. O niya, ang leader, muanha sa tubod, kaog humba. Kaog kuan, ka na ang bulalo. At ang ilarag yun. Now, ang pagkaon, dili maoy paagi sa kaluwasan. Ang gisulti diri, kung atong ampuan, pasalamatan, gitugot ta sa Ginoo. Pero kita, dili ta mo kaog palabig baboy, kay ma-high blood mo. Pero dili tayo nga wata mo kaog baboy, kay gidili na sa Ginoo. Wata mo kaog daghang baboy. Gamay ra, panalagsara, kay ma-high blood ta. Kamo mga ay try daghag at kanang gout, taas og uric acid. Pag hinahinay sa namugkaon sa baboy, sigara mo kiang-kiang. Kanya, kaon lang gihapon. Dapat po self-control.
Amen? Pero wata mo kaog, wala tagid sa Ginoo niya na. No? Pero maghinay-hinay ta for the reason of health. Now, number 2, ano pa day? Continue in sharing the gospel and also handling Bible studies. We need to preach the Word of God kay hapit na mo balik ang Ginoo. Men, time na nga magtudlo mo Bible study. Salamat ko sa mga men nga ni tubag sa akong challenge. Dili ta magpabilin nga mga bata diya sa Ginoo. You need to grow. Amen? We need to exercise sa imong pagtuo diya na Kristo. You need to study the Bible and share the Word of God sa imong panimalay, sa imong amigo. O salamat ko sa ubang leader sa SLB nga nag-Bible study na sila. Importante na kayo, dili lang ta igo lang maminaw. Kundi dapat ta pagtuon nato sa pulong sa Dios, magamit na ta sa Ginoo, mangalagad na ta sa Ginoo. Pastor, kanang pagsimba, pangalaga na sa Ginoo. Kung ikaw nag-apil og choir, kung ikaw nagtudlo sa Sunday school, nag-aser ka, pangalaga na sa Ginoo. Muna kung mangalagad ka mo sa Ginoo, atong ayuhon yun, mangalagad sa Ginoo. Mag-aser ko karon, kumahi mo mag-long sleeve. No, labon sa unang atong simbahan din, init kayo, mag-long sleeve mo. Karon bugnaw na. Pero okay ra na wala mo mag-long sleeve. Sa sunod na, sa sunod. Pero kung pastor, wala man ko long sleeve, okay ra gyapon ha? Amen? Kung siya magtanaw na kung naunsa naman yung atong mga aser karon nga sa una gwapo man kaayo ni. Pero gilaay na ba? Dapat atong pagpangalaga na to sa Ginoo, mga igsoon ko sa Ginoo, ato ning pangusgan kay hapit na mo balik ang Ginoo. Amen? No? So kanang pagsimba, kung nagsimba lang ka, naglingkod lang ka, nagsimba ra ka. Pero nagtudlo na kag Bible, nagtudlo na ka sa Sunday school, nangalagad na ka sa Ginoo. Nang Bible study na ka sa gawas, nangalagad na ka sa Ginoo. Amen? So mga lagad ta sa Ginoo, dili ra tama ra ta maglingkod. We give attendance to the Word of God, study the Word of God, teach the Word of God. Kay ang yawa, doon na sa doktrina, ang yawa, o ang mga tao, o ang yawa, gusto siya maunahan tagtudlo sa doktrina sa yawa. Pastor, unsay doktrina sa yawa? Ang doktrina sa yawa nga ang makaluwas maayong binuhatan. Amen? Ang doktrina sa yawa nga ang pagpamembro sa church mo ay makaluwas. Ang doktrina ni Kristo, siya mo'y atong maluluwas. And that's the gospel. It's talk about the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. It's the only Savior that we have. We need to preach the gospel. Amen? Kung dili ta magpagamit ni ini mga igsoon ko sa Ginoo, maunahan ta sa atong kaaway. Pastor, babay man ko, you can share the gospel. Ay lang pagwali din sa imong silingan. O importante ka na maigsoon ko sa Ginoo. Number 2, continue in godliness. In 1 Timothy chapter 4, verse 7 and 8, but refuse profane and old vibes people, and exercise thyself rather unto godliness. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of life that now is, and of the which is to come. Refuse profane and all vibes people. Likayi ang laway nga mga tumo nga istorya. Profane, malaway nga istorya, dili Diyos nun. Mga green jokes, mga tumo nga istorya. Mga Kristohanon, magpadayon ta sa pagkinabuhi nga Diyos nun. Amen? Bahalag ang kalibutan, dautan na kayo, wala na'y uso nga magtarong. Sa pastor, wala na may uso karon nga usaray uyab. Ang kalibutan na, kita Kristohanon ta. Amen? Wala na may
usay ang atong hunahuna kanang uso-uso sa kalibutan. Wala na may uso karon nga ang buhok kanang atong tarungon. Sa mamon, luwas mo, wala. Pagtarong tagpaalot, amen? Amen? Usay, mga young people na usa naman mga uso-uso sa kalibutan naman na to. Dapat continue in godliness sa naong palandaan. Mabless na sila. Amen? Nga imong bungot, imong ipanaana dito ba? Nga imong sa mga naunsa naman Mga igsoon ko sa Ginoo, continue in godliness. And then, in 1 Timothy chapter 6, verse 6, but godliness with contentment is a great gain. Ang Diyos dili siya mo panalangin sa Kristohan nung ala maglakaw diya sa pagka-Diyos nun. Dako nang ginansya kanang magtarong ta sa atong kinabuhi. Ang Diyos dili siya mo panalangin sa atong kinabuhi. Young people, kundi ta magpuyo diya sa pagkamatarong. Bisan asa ka, bisan kanus-a pa, pagpabilin sa pagka-Diyos nun sa Diyos, and God will bless you. Doon natin young people din ako sa giingnan, ikodong. Bahalag asa ka, ayaw gyud pag-inom. Kay di ka mo inom diri niya, abot na no ka, gipanalangina na no kas Ginoo. Inom na no ka. Isa, lisod kay pastor. Ganong lisod man, isa, masuko man akong kaubag, di ko mo inom. Unsa may inyong unsa may inyong ang tuhuan ninyo, ang inyo na din kauban niya, hadlok, wa mo mahadlok sa Ginoo. Mao gyud. Wala gyud gyapon mo prosper ang maong kinabuhi. So, dapat mo barog ta sa atong pagkakristohanon. Continue in godliness. Mga young people, nag-eskwela mo, diributan mo, pag-abot nyo sa gawas, ay yung mga barkada, mga unbelievers, o niya, Allah, unsa ilang gisuot, mausay imong suoton. I don't think so, i-bless ka sa Ginoo. God wants you to continue in godliness, and God, He will going to bless you. Amen? Kay importante na sa atong kinabuhing Kristohanon. And then, continue in trusting God. Karon murag lisod na ang sa mga tao, apit na mubalik ang Ginoo, murag lisod na ang pagsalig sa Ginoo para sa uban. Pero salamat ko ninyo, mga Kristohanon, na nagpadayon mong salig sa Ginoo. In 1 Timothy chapter 4, verse 9 to 11, this is the fearful saying and worthy of all acceptation. For therefore we both labor and suffer reproach because we trust in the living God. Amen? Unsa may imong gisaligan? Imong trabaho? Imong negosyo? Unsa imong gisaligan? Dapat ang atong saligan, ang atong buhi nga Diyos, trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. Ang atong Diyos mo'y atong maluluwas sa tanang panahon. These things command and teach, in verse 11. Muna akong giwali niyo nga saligin niyo ang Ginoo. Mga igsoon ko sa Ginoo, kung wala ka diri sa church sa panahon nga Domingo, ug unsay imong giatubang, mao na imong gisaligan. Pero ikaw bahala na, ug dako mawala nako, mawa ko'y halin, bahala na, wa ko'y sweldo, basta basta Domingo na ako sa simbahan. Imong gi-emphasize nga ang imong gisaligan ang Diyos. Amen? Og may gusto na po so Pablo gitudlo niya ni Timothy. Timothy, dasiga sila pagsalig sa Ginoo. Usay ang atong gisaligan, mga butang nining kalibutan na. Pero ang Diyos gamahanan siya, mo supply siya sa atong panginahanglanon, kung ato siyang saligan.
Kung ang Kristohanon iyang saligan, ang iyang trabaho, negosyo, dili niya prioridad ang pagsimba matag Domingo. O tungod niya na maglisod sila sa ilang panginabuhi. Walay panalangin, dili mukuyog ang Diyos sa ilang kinabuhi. Wala daghang mga Kristohanon, naunta mo'y Ginoo, pero ang Diyos, dili siya makatabang sa itong kinabuhi. You know why? Because we don't trust God. Sa atong offering, ato lang hinayon, sa di lang tayo mag-offering, kay gamay raman eh. And that's the reason why. Imbis panalangin na unta, mabuslot pa. Kay, kung di ka mo hatag sa offering, it means wala ka mo salig sa Ginoo. Atong hinumduman ang widow woman in Sarephat in time ni Elijah. Wa na sa gyud. Para sa makaon. Pero ang iyang paglaom, iyang gibutang ngadto sa Dios. Ug nakakita siya sa milagro sa Ginoo. Ang Kristohanon nga wad-an nagpagsalig sa Dios, sigig kabalaka. Kinsa man ninyo diri na balaka? Sa daghan tag kabalaka. Wa na tay kalipay sa atong kinabuhing Kristohanon. Kundi ka mosalig sa Dios, nya awayon ka sa imong silingan, awayon ka sa imong igsuon, awayon ka sa imong amigo, guol kaayo ka. Pero kung musalig ka sa Diyos, nga tanang butang gitugot sa Diyos, may katuyuan ng Ginoo. Kung nawad ang kagtrabaho, di ka musalig sa Diyos, perting guulan na nimo, ikamatay na nimo ang kaguol. Kunya, doon na kay gisaligan nga imong gipautang na yon, bayaran ka niya, wa nakabayari, pastang guulan na nimo sa unsaon na lang ang akong kinabuhi. Uy, nay Ginoo nagdala sa atong kinabuhi. Amen. Mga igsoon ko sa Ginoo, saligan na to ang Diyos, dili ta mo himog mga butang nga dili makapahimaya sa Ginoo. So karon kung naa ka sa kabalaka, saligi ang Diyos. Kay kung sige ka gunahuna, sige ka kabalaka, awa ang imong kalipay sa imong kinabuhing Kristohanon. So, atong saligan ng Diyos. Trust God and He cares for us. Amen? Gihigugma ka sa Ginoo. Imo rang unahuna nga mag-unsa na lang ka, pero ang Diyos doon ay plano sa imong kinabuhi nga mga nindot nga mga butang. Amen? Now, number 4, last, continue being example. Katapusan. In 1 Timothy chapter 4, verse 12 to 16, si Paul, yang gi-encourage si Timothy. Timothy, dapat mapadayon ka nga, bisan lisod na ang panahon, dapat magpadayon ka nga example. And verse 12, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers. In what? In word, sa imong sinultihan. In conversation, in charity, sa paghatag, in spirit, in faith, diya sa pagtuo, in purity, diya sa kaputli. Till I come, give attendance of reading, exhortation of doctrine, neglect not the gift that is in thee, which was given by the prophecy when laying up to the hands of the presbytery. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself, and unto thy doctrine, continue in them, for doing this thou shalt both save thyself, and them hear thee. Si Paul nag-advise kang Timothy nga mahimo siyang example, magpadayon siya. Na mahimo siyang example sa mga Kristohanon. Christian, hinautunta nga nag-desire ta na mahimo tang example sa mga Kristohanong uban. Mahimo tang blessing sa mga bagong naluwas. Amen? Nagampo ba mo niya na? The Lord, himo akong blessing sa uban ng mga Kristohanon. Kay kung dili nimo na i-pray sa Ginoo, pwede ka gamiton sa yawa. Nagunahuna ka nga nangalagad ka sa Ginoo, but gigamit ka sa yawa.
napandol ang ubang mga tao nimo. Be example in word. Amen? In charity. Sa mga charity. Mao ng paghatag. Giving in action. In spirit. Bisag luya na ang uban, ikaw dasig lang yapon, ikaw apil ta sa family camp. Dili ka ikaw maguna-una og hindi ta apil ay kay magsuroy ta karon. No, di ba? In spirit ba, nabi tay tao nga kung imong kuyugon, na mga tao nga usahay bisag Kristohanon, kung makikistorya ko nila, pag uli na ko sa balay, maluya ko. Murag kapoy kay istoryahan. Mag-istorya sa tanang problema sa mga tao sa church. Hala. Nakasuhay na mo, anak? Ha? Pero na po'y tao, maistorya ni mo, madasig ka pag-alagad sa Ginoo. Sa nindot kayo, no? Basta nindutan na to ba? Deres pigkarangan. Basta kadungog patas pulong sa Ginoo. Sige patagkaon. Fellowship ta dire. Pero na po'y mga tao nga, murag tanang tao nila, murag tanaw niya, murag amot. Unsa pa ng mga Bible student. Kagwapuan itong mga Bible student. Unsa po ng mga Kristohanon. Mga igsoon ko sa Ginoo, dapat ang atong espiritu maayo. Example ta. Dili ta makaluya sa uban. Amen? Amen to us as a Christian, be an example to the believers. Para magbantay ta sa atong mga pinulungan. Una-huna nga basta lang makahuwas ka sa imong gisulti. No. You are a Christian. Somebody looking at you. Be a blessing to them. Dili kay magwala lang ka. Ang imong gihunahuna, kaugalingon na nimo. What about the others? The young ones. Pag kinabuhi, meaning your attitude. And then, in faith and purity. Mga ginikanan, hinauton ta nga example mo sa inyong mga anak. The way you encourage your children. Parents, remember this. Sa inyo ganing balay, ang inyong pinulungan, mandaot mo sa ubang Kristohanon, mandaot mo sa mga nasa church, ng alagad, sa pastor. You are a bad example to your children. Unsaon sa inyong mga anak nga magtarong sila mga lagad sa Diyos. You must be careful. Dapat makita sa imong anak ang imong pagkamapasayloon. Makita sa imong anak ang imong gugma diha sa buluhaton sa Ginoo. Makita sa imong anak sa imong humility. Nga nangalagad ka sa Diyos dili tungod kay daigon ka. You don't care kung pasidunggan ka. And your children also will follow you. And they have peace sa ilang kinabuhi. Nga naman, doon na sila kalinaw kay mapailubon sila. Ila kang maawat ang imong kinabuhi. And then continue doing the will of God, an example to the believers. We are all sure that we are now in the last days. Gamay na lang ang atong panahon. Gamay na lang yun. All the sign, ato na nakita. Dapat mapadayon to sa atong pagsunod sa Diyos, sa pagsimba, pagbasa sa Bible, pagpangabig o galag. Pinaka-importante sa tanan, atong siguruhon ang atong kaluwasan because I do believe not all Baptists are saved. Even you're a Baptist, sagdugan na ka nagsimba, it doesn't mean nga sigurado na ka, madto ka sa langit. Ang Ginoo rin na sayod ug ikaw. Patay mo kuno naon, tinuod bagi ka kung naluwas para sa among mga bisita. Dapat imong siguruhon ang imong kaluwasan. Dili ang atong kaluwasan pinasikan sa mayong buhat, dili ta kasiguro sa katong kaluwasan, pinaagi sa binuhatan, pero pinaagi sa atong pagsalig ni Kristo
nga atong maluluwas. Kay kita makasasala. In Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. In Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. There is a gift of God, dunay gasa ang Diyos, kinabuhing dayon. May prayers nga dili ka mubiya nining balay tigumanan, na dili nimo dawaton si Kristo, kay naa niya ang kaluwasan. Manindog ta palihog, ang yun akong tanan sa pagpanindog, and bow your head and close your eyes. I will pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa imong pulong, among gibasa, Ginoo, that we need to continue sa among pagtudlo, pagbasa sa Bible, even in the last days. Then, Lord, we need to continue in godliness. Dapat mo padayon kami, Ginoo, sa among kinabuhi nga Diyos nun. Lord, wala mi mahimo kung wala ka. Ikaw, Ginoo, mo'y among magtatabang by your grace, O God. Lord, help your people, Lord. Among ma-realize we need to na involve this ministry. Dili na karon, Lord, panahon nga matulog mi nga di mi magbuhat sa imong kabubuton. Kaya nga among panahon, Lord, gamay na lang kaayo. Tabangi kami, Lord. I-bless na imong invitation. Bisan pa kung dunay wa masave, ako nag-pray, the Holy Spirit will convict to their hearts. In Jesus' name I pray. Remain standing, no one is looking around while the piano will play very softly. Wa ko masayo, doon naman tayo mga bisita. Karon, amo kang bisita. O bisag baptist ka. Pero deep in your heart, you know that you are not saved. I will ask you a question. Are you really true nga nakadawat na kas ni Jesus Christ nga imong maluluwas? Imo bang nahinumduman kanus ani mo siya gidawat? Kanus ani mo gisaligi si Kristo? Where is the place? Where was the place? The time nga imo siya gidawat. Nagka-pastor, nag-doubt ko, pastor, basig wa pa ko maluwas. Para sa mga bisita, if you want to be saved, dawata si Kristo karon nga imo maluluwas. Ipataas sa imong tuo nga kamot ay may ilahan nga imo siyang dawaton. Ado na ba? Ado na ba? Di ta maglangan? Why maglingilingi? Just bow your head and close your eyes. Receive Christ as your Savior. It's the only Savior that we have. Di ta maluwas sa atong mayong binuhatan, sa reliyon, dili ta maluwas. Si Kristo ra ang namatay sa cross. Maybe ka, pastor, I want to be saved. Raise your right hand. Come on. Ando na ba? Yes. There's one hand over there. Sunod din nga pag-ampo. Nga akong pagabuhaton karon. Ando nagpataas siyang kamot. Sunod din nga pag-ampo. Aron madawat nimo si Kristo nga imong maluluwas. Sunod din nga pag-ampo. Ginoong Hesus, salamat kayo sa imong pagpakamatay sa cross. Pasaylua ako sa akong sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Ako kang tuhuan. Ako kang saligan. Please come to my heart and save me. Salamat sa usa ka kalag nga nagdawat niya sa Ginoo. Now, Christian, may akong pag-ampo sa Ginoo nga hikapon mo sa Ginoo ang inyong kasing-kasing nga magpadayon ta sa pulong sa Diyos, pagtuon sa pulong sa Diyos. Nga ato nang sugda ng atong kinabuhi, atong ipaggamit niya sa Ginoo. Maybe you are serving God. Maybe you don't, wala pag yung ka mag-handle of Bible study. Wala pag yung ka musuway og soul winning. Pero imo pangayoon sa Ginoo nga tagaan kag kaalam o kaisog. Maybe you are praying nga magamit sa Ginoo. Ang imong kinabuhi may imong example sa uban para maluwas ang imong mga kaparentihan. Maybe nagpray ka nga may kang example sa imong panimalay. As parents, as children, will you come to kneel down to the Lord, help me to be an example sa among eskwelahan, an example sa among gitrabahuan. Please come. If
If God speaking to your heart, why you will not come? Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Na doon sa kakalag na na-save. Salamat, Ginoo, sa mga Kristohanon, they came forward. They prayed, Lord, bless their hearts, O God. Tabangi sila, Ginoo. Tabangi kami, Lord, na magapadayon kami magtuon sa imong pulong. Kapadayon kami magsugilon sa imong pulong. Help every one of us. Tara na kong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen.